Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRA channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan ng mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa pagbanggit at pag-shoutout ni Raisa May Dizon kay Kim. And syempre, pag-shoutout na rin ng lahat ng Dowry Cats kay Kim Chiu. So, napakalinaw kasi mga kakimpaw ng ibig sabihin nun eh. So, pag-usapan nga natin yan. Pero bago pa lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po muna tayo natin subscribe button at notification bell na riyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod nating chika patungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon nga dumako po tayo sa pagbabasa ng comment ng ating mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa ating pong mga balita. So, narito nga po ang mga comments na napili natin basahin for tonight. Mula po kay Miss Ledeni Anoba. Sobrang inggit lang yan, mga bashers. Dahil wala ang idol nila sa nabot ni Kim. Malayong malayo ni Kim, si Kim sa idol nila. Mula naman kay Miss Ophelia Tengson. Gusto ng mga bashers, balatan nila si Kimi. Sobra ng mga bashers. Kala mo, mga perfect. Mula naman kay Miss Vivian Karaig. Thanks Gandara. Black na lang natin yung mga bashers. ABS-CBN. Action naman po para sa aming idol. So, ayan. Sobra na po sila. Help her please. Kim is very loyal sa inyo. Daming nag-alisan sa inyo. Pero si Kim, never. Loyal pa rin. Kinukuha siya ng ibang channels. San ka pa? O, diba mga kakimpaw? Totoo naman po lahat ng yan, mga sinabi nila. So, yung sobrang inggit kay Kim, totoo yon. Meron din mga kapwa-artista niya ang pilit po siyang binababa. Minsan nga yung mga talent manager na po nila ang gumagawa ng paraan para sa kanila pong talent, para mapansin naman yung talent nila. So sila nang gumagawa ng paraan para sirain si Kim. And tungkol naman po sa EBS, nako dapat po talaga mga kakimpaw, napakaingatan na protektahan po nila parate si Kim Chiu. Dapat lagi po silang nandyan for her kasi syempre, 'di ba? A-lister nila yan si Kim. Si Kim Chiu napaka-loyal sa kanila. And mula noon hanggang ngayon, since day one, nag-aakit yan ng pera. Never naman po kasing nalaos si Kim Chiu, di ba? And yung mga bashers, nako, sobra. Tinabi nyo pa, sa totoo lang. Halos gusto na po nilang balatan si Kimi. Hindi ko rin gets bakit. Ang bait naman ni Kim Chiu. Tulad na lang nitong sa Raisa May issue na yan. Anyway, buti na lang talaga. Ngayon, binati po ni Raisa si Kim Chiu ng mga Dowry Cards, si Kim Chiu, si Miles, si Bossing, si Boss Joey, si Maine Mendoza. Binati po nila si Kim Chiu sa Itbulaga. So, ito yung ating topic para po sa gabing ito. Ayan, ang sarap lang kasi ng ganitong balita. Kasi, sana, di ba, mag-ano na po ito ng peace sa lahat. Magdulot na po ng peace. Kasi, wala nga pong issue sa kanila yan. Pare-parehas kasi sila na nasa variety show, di ba mga kakimpaw? Pare-parehas po silang nasa comedy show. And even Itbulaga host, nagkakaroon din po sila ng ganyang moment. Minsan nabibigla, yung ginagamit din yung si kamukha si ganto, kamukha si ganyan. So nagigets nila yon. Alam na nila yon mga kakimpaw. Shadow lang talaga kasi pinapalaki ng mga bashers, di ba? Sabi nga dito, sadyang bashers lang talaga ni Kim yung may issue. Thanks Raisa for saying hi to Ate Kim daw.
And if I'm not wrong, si Miles or si Maine, nag-shoutout din kay Kim. Nako, narinig ko din po yan. Pag pinanood niya yung video, si Miles, si Maine, shoutout din po si Kim. And thanks kay Boss Joey, kasi siya yung naging daan. Aba, sabi nga nila, intayin nila pag si Boss Joey ang nagsalita. Kasi si Boss Joey, ano din yun matalim din ang dila. Pag yan po ang nagsalita. Tahimik lang pero matalim din ang dila pag nagsalita. Henyo kasi yan 'di ba si Boss Joey? Kaya never akong nag-backlash sa EB because I know TVJ and the Dover Gods. Alam ko maintindihan nila yon. So, 'di ba? Ayan, yung sinasabi nila, mga kakimpaw, na hintayin si Boss Joey nagsalita. Nagsalita na po si Boss Joey and inanuhan pa niya si Raisa. Di ba? So, siya po yung naging daan para matapos na tong issue na to. Kasi nga, sinabayan niya si Raisa kailan sila kailan siya iimi kay Kim Chiu, di ba? Mga kakimpaw, parang gano'n na. So, ayun, nag-hi and shout out si Raisa. Medyo naiya pa nga siya Pero alam ko na pag-uusapan nila yan dyan sa Itbulaga. So, wala pong ano sa kanila yon. Walang kaso. Parang ganun. Walang problema. For sure, pinapayuhan rin nila si Raisa. Ganyan talaga sa showbiz. Kailangan, wag kang sasagot agad sa mga tanong-tanong na ganyan. Kasi baka mamaya may masabi ka, mabigla ka, masamain ng iba, 'di ba? Alam nyo kasi yung iba kasi ang dating sa iba Pag nagsalita ka, merong ibang version sa ibang netizen. So malamang that's the reason kung bakit hindi agad nagsalita itong si Raisa kahit yung hinihingan ba ng opinion tungkol kay Kim Chiu. So magandang move ng Itbulaga yun for me. So with the guide of the elders, ayan, tapos ang issue. So, no more ganito na, mga kakimpaw. Nabalitaan nyo na ba yung panglalait ni Kim Chiu kay Raisa May? Yung mga ganyan. Nako, sana ngayon ay wala na at tuluyan ang matapos ang lahat. Matuldo ka na dito, mga kakimpaw, no? Sabi nga dito, kinumpara lang naman ni Kim Chiu si Raisa May sa isang horror character. Kumakalat naman ngayon sa Sokmed ang larawan ni Kim Chiu nung siya ay bata pa at wala pang retoke sa katawan. Kayo ang humusga. Mas gusto ko ang beauty ni Raisa dahil napaka-unique, napaka-cute, napakaganda. Walang halong retoke. Kinomfort naman ni Chris Aquino si Raisa ayon kay Chris na balitaan niya umano ang panglalait na kumakalat at advice niya kay Raisa na hayaan lang sila at huwag pansinin. Don't mind them. Success is the best revenge. So, binanggit natin to mga kakimpaw kasi alam kong never nilang titigilan si Kim. Siguro yung sa Lotus Feet, yung Raisa May issue, titigilan na nila. Pero yung retoke issue, hindi nila yan kailanman titigilan mga kakimpaw. Dati pa nga yan diba? So, itong picture ni Kim na napaka-cute during PBB, ginagamit nila. Retoke daw kasi si Kim ngayon hindi pa naman po matured. Teenager pa si Kim Chiu niyan. So, malamang mag-enhance pa ang kanyang beauty. Taba ching-ching pa si Kimi Chan. Alam naman natin pag pumayat ang isang tao, 'di ba, mga kakimpaw? And madalas kasi may makeup si Kim sa Showtime, 'di ba, mga kakimpaw? Pero pag nakita nila no makeup si Kimi, her eyes, her talagang ganun pa rin sa itsura niya nung siya po ay teenager, mga kakimpaw. So, wala siyang inayos. So, about naman po dito sa issue ni Ochi and ni Kim Chiu, I hope talagang umatras na si Ochi. I hope na sana tapos na talaga. Hindi na siya kay Kim, 'di ba? Backlash, ganyan. Sana ay wala na ulit siyang patama, wala na siyang paninira kay Kim Chiu or gamitin pang content, mga kakimpaw. Ang hinanakit kasi ng mga Kimpaw fans sa kanya is gumagamit pa siya ng ibang tao para lamang po si Kim, babanatan.
Tulad na lang daw yung kay Rudy Baldwin ba yun? Yung manghuhula. So, at least hindi nga naman sa kanya nanggaling yung pangitain niya kay Kim. Ganun-ganun. Mga kahimpaw. 'Di ba? So, sabi ng mga fans, ay napakagaling talaga. Gumamit pa ng iba. So, sana daw po ay wala nang susunod pa mga kakimpaw. And kung maaari, 'di ba? Kung kaya na magkaayos yung dalawa, kung misunderstanding lang talagang lahat, magkaayos sila. Pero kung nasaktan talaga niya ang damdamin ni Kim, nako medyo mahirap-hirap pa yan mga kakimpaw. Lalo na kung hindi siya magtsatsaga hilutin si Kimi. 'Di ba? Mukhang walang tiyaga po itong si OG na manlambing mga kakimpa. Mataas din ang pride. Anyway, sabi nga dito ano naman, kasi ngayon kung 1992 pa siya sa ABS-CBN, siya ba ang may-ari o tagapagmana at nagbabayad ng kuryente sa ABS? Feeling superior yan siya. Deserve na deserve, supalpalin. Hindi matanggap ng pride niya na may mas bata sa kanyang kayang mag-stand up sa mga kupal gaya niya. Buhahaha. Louder. So many of them in Pinas feeling entitled. May paganyan pa kasi siya. May example pa. 1992 pa, siya sa nagtatrabaho sa ABS, pinagmamalaki pa mga kakimpaw. Ayan, dinaig pa nga daw po ang tagapagmana ng ABS-CBN, nakakaloka. So, kung nag-focus lang sana siya sa may issue, wala na sanang ganitong misunderstanding, di umano mga kakimpaw. So, hopeless na talaga yan. Ayan, lalo pat nagsalita na rin si Raisa. So, sana matapos na. So, kayo guys, ano po inyong say tungkol dito? Pa-comment ka lang po sa baba. Dito lang muna ang ating update. Maraming salamat po sa pakikinigan. Kita kasi pumuli sa susunod nating chika. Ingat po palagi.